paano ang pagpupuno ng Diyos. Kita mo kapatid ha? Nagaya, way back nung itong salaysay ng banal na sulat. Way back. Ha? Nung makita na ng Diyos dahil nasa langis, dito tayo sa ibabaw, dito sa baba, nakikita niya. Tunay na laganap ang kasamaan ng tao. Dahilan nga sa mga uri ng mga tao ito, na nagiging pantas sa kanilang sariling mata, na yung dilim gagawin nilang liwanag, yung liwanag gagawin nilang dilim, yung matuwid gagawin nilang masama, yung masama gagawin nilang matuwid, yung matamis gagawin nilang mapait, yung mapait gagawin nila na matamis. Nakita ng Ama. Kita nyo kapatid, nakita ng Ama. Paano ang pagkakunin? Sumikdo ang galit ng Panginoon at puot. Pero, gaano man na nagalit na puot ang Panginoon sa mga taong makasalanan, meron pa rin pagkakataon. Nilayon ng Ama. Hindi karaka-raka na pagdating sa husgado dito sa Pilipinas at napatunayan nagkasala ka, may takdak agad na katulad. Pinakamababa na yung makulong ka ng ganitong panahon. Buti nga, naalis na yung kamatayan eh. Ang pinakamabigat na parusa sa ating dito sa Pilipinas, yung reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo. Pero hindi ka mamamatay. Kaya ang Panginoon, anong sinabi ng Panginoon? Tinawag ang pamilya ni Noe, gumawa ka ng daon. Sa paggawa ni Noe, sinabi, inutos ng Panginoon sa kanya, sabihin mo sa lahat ng mga tao na hahatulan ko ang sanglibutan para maligtas kayo. Hindi man lang sinabi ng Panginoon para maligtas ang tao ay tulungan nyo si Noe na gumawa ng daon. Hindi, sumakay. Napakagaan, di ba? Anumang kasalanan ang ginawa mo, dahil ang makasalanan nakita na itong mga matuwid, sila pa ang gumawa ng daon, sila pa ang nagpakahirap upang maligtas ang marami. Ipangaral mo. Nakita? Wala namang inatubili. Kawawang pamilya ni Noe, nawawalo sila. Kapatid, gumagawa ng daon. At punsod noon, pagkakataon, nagsasabi sila. Nangangaral sila sa tao. Para maligtas kayo, sumakay kayo sa daon dahil nahatulan ng Amang Diyos ang sanglibutan. Nababahin niya ng 40 araw, 40 buwan. Nakita mo yan? Ano sasabihin ng tao? Nung panahon na yun, hulyanin ka na. Sasabihin kay Nipa, hulyanin. Tag-init ngayon, Noe. Hapon, Noe, tag-init. Sasabihin mo, baba. Hindi sa makatuwid. Walang puwang sa kanila ang katotohanan. Dahil alam na alam ni Noe at kanyang pamilya na ang salita ng Diyos makapangyarihan at magaganap sa ating kanyang kapanahonan. Ngayon, nagiging bunsod pa. Papaano makapangyayari at kailan magaganap yan? Kung ang pintuan ng daong ay may nakawisik ng dugo, doon na makapangyayari. Ganun ba? Kumuha sila ng hayop. Nangagsaya, kinatay yung hayop, kinuha yung dugo, iwinisik. Iwinisik pa. Sila na mismo naglagay ng tanda upang masarhan na ang pintuan ng daong. Winisik. Kagabihan noon, sabi ng Panginoon kay Noe, sara mo na daw at pumatok na kayo. Sinara. Doon na. Doon na umulan na. Tunay na. Ika nga, may pangamba na ang tao. Nakakakita mo yung wala ng patlang ang ulan. Tubig sa ilog, tubig sa dagat, umapaw na. Kaya't wala nang inisip ang tao. Daong ang kaligtasan. Langoy, sige, kahit doon ang kaligtasan. Datapos nung dumating sila sa dako ng daong na kung saan nakabundok, hindi ka agad-agad mabaha. Nagsumamo sila. Hapong Noe, pahawa ka saan, mamamatay ka. Buksan ang daong, datapos wala mo. Kita nyo kapatid, gaano man ang kaputan, gaano man ang galit ng Panginoon sa mga taong ika nga makasalanan, gumagawa pa rin.
ng pamamaraan at magbibigay ng pagkakataon upang ang taong makasalanan ay alay, magbago sa kanyang gagawin. Kaya dito kapatid, ang tanong, kahit may ganitong uri ng mga tao na asal hayop, gawa ng mga hindi, gawa ng mga tunay na anak ng Diyos, paano pagpupuno ng Panginoon? Ito po kapatid, kung gaano ang katangiang dakila sa ating Panginoon. Narito po, dito po kay Propeta Malakias, Kapitulo 3, talatang 10. Ganito ang pagpupuno ng Panginoon. Nagaano na napakaraming makasalanan. Narito po, 3:7. Mula ng mga karawan ng iyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalimang. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nakita mo, gaano nga makasalanan ng mga tao, ang Panginoon Diyos pa rin, nagsusumamo pa sa mga makasalanan na ito, na magmula sa araw ng iyong mga magulang, tunay na lihis ng landas nyo. Ngunit nagsusumamo, manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo. Pero nung sasabihin ng mga pinanunumbalik na ito, saan kami? Sa anong bagay kami panunumbalik? Kita mo, pasalungat kagad, imbis na kung talagang kinikilala nila, namumuno sa kanila sila pinamumunuan, dapat pasakot sila, tumalima sa utos ng Panginoon. Kagaya na lang yung pagpasok mo sa opisina, minamumuno sa'yo, utusan ka, tapos hindi mo naman susundin. Maliwanag pa sa araw, maliwanag pa sa pagkakataong yun, anong sasabihin sa'yo? Kunin mo na yung sweldo mo, tumalis ka na. Di ba? Yun ang sasabihin nung namumuno dito pala sa ibabaw ng lupa. Pag hindi mo sinunod, yung pinuno mo, sasabihin na lang. Ano sasabihin niya? Kunin mo na sa kahera yung sweldo mo, tumalis ka na. Pero ang Panginoon hindi. Siya pa nagsasabi, manumbalik kayo. Na alam na niya kung anong uri ng mga tao na tunay na pasaway. Pasaway kapatid. Pero yung pasaway na yan, gusto niyang magbago. Upang alay, sumasa kanila ang pagpapala ng Panginoon. Pero nung sasabihin nila kapatid, sa anong bagay kanina mo? Ngayon kapatid, sa lahat ng pananampalataya, dahilan yung salitang relihiyon sa Tagalog, sa Tagalog, pananampalataya. Relihiyon sa Ingles. Na ang kaulugan ng relihiyon, kapatid, ay galing sa salitang Latin, religare. Mga tao nanunumbalik sa Diyos. Okay, yun ang kahulugan na ipinakahulugan ng mga ika nga naglilingkar. Religare. Yung really, panunumbalik ng mga tao sa Diyos. Napakaganda. Ngayon, sa ating panahon, napakaraming kapatid, napakaraming pananampalataya. Nawari bagay, kala mo kabuti kung gaano ika nga po, lumitaw. Datapwat, malimit na sabihin ng mga tao. Pari-parehas lang naman ang tinatawagan natin. Kung yung tinatawagan ng Diyos na namumuno at makapangyarihan, yun di ang tinatawagan namin. Pero sasabihin ko kapatid, hindi. Bakit? Tayo, di ba? Yung Diyos natin, inutusan tayo, huwag kumain ng dugo. Bakit sa kanila? Kung parehas sana, di rin sila sana kakain ng dugo. Di ba? Di ba kaiba yung Diyos nila? Dahil sa kanila, hindi bawal sa kanila ng dugo, sa atin, bawal. Isa pa. Napakarami kapatid, kahit hindi. Ikalawa, sila, hindi kumakain ng baboy. Dahil ang ipinag-utos daw ng Panginoon. Noong una yun, hindi para sa kanila ang utos doon, mga Israel, na pinag-utusan na huwag kakain ng anumang laman o laman ng hayop na hindi mo naganganga o parang di kinakain na hindi biyak ang paa.
At ang mga isda na walang kaliskis, bawal noon. Datapwat ito ang ating kapanahonan nang lininis ng Panginoon ang maruruming ito. Tunay ng pwede. Ngayon sa kanila, ipinagbabawal pa. Di ba yung Diyos nila, di ba? Tayo na bago na yung kautusan. Sa kanila, hindi pa rin. Di ba yung Diyos na tinatawagan nila? At ano ba? Sila, nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tayo, hindi. Oh, nakita mo, sila nagkrukro. Sila, tayo, hindi. Oh, kita mo, napakarami. Mga minamahal na kapatid, datapwat. Kaya't dito, gaano man na ang tao nagsasabing sila'y nanumbalik sa Panginoon. Dahilan yung salita ng religion. Pero, ang tunay na nanumbalik, ganito po ang sinasabi sa aklat ni Propeta Malakias Kapitulo 3 pa rin, talatang 18, mga minamahal na kapatid. Narito po, kung magkagayoy, manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama. Yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Diyos. Kung tunay kang nanunumbalik, kapatid, diyan mo lang makikilala kung matuwid sa masama. At yung mga tao, tunay na naglilingkod at hindi naglilingkod. Lahat naman naglilingkod eh. Sasabihin, lalo na kung may pananampalataya. Lahat pumupuri, lumulwalhati o sumasamba. Datapwat, kapatid, ito na nga po. Saan tayo manunumbalik? Yan ang utos eh. Saan ka manunumbalik? Ha? Sa Diyos. Itong Diyos na ito, may inalaan na bahay niya. Nagaya ng kalinghagang iniwan ng ating Panginoong Kristo. Isang Panginoon na ganda. At yung mga nga po, dapat na pinagandaan ay pumunta. Datapwat, isinubo ang alipin o lingkod. Wala man lang siya. Nga, naikaya sa mga talagang sila ang pinagandaan. Datapwat, anong sinabi ng Panginoon sa alipin? Pumayo ka, pumasok ka sa bawat daan at mga bakuran. Pilitin mong silang pumasok sa aking bahay. Ito na po. Kaya yung nanumbalik, yung tunay na nanumbalik, na makakaalam at maunawaan ang matuwid sa masama at yung mga naglilingkod sa hindi naglilingkod, nakabahay niya. Kung wala kabahay niya, kapatid, hindi niya alam ang mabuti at ang masama. Bakit? Nasasabi po natin na hindi niya nalaman ang matuwid sa masama at ang naglilingkod sa hindi naglilingkod. Dahil ang tingnan niyo ang bukang bibig ng tao. Naglilingkod kami. Pero sino ang pinaglilingkuran niyo? Lumulwalhati, pumupuri ka. Sino ang pinumpuri niyo? Dahil ang sabi ng tao, nakikilala namin ng Diyos. Pero sabi ng mga alagad ng Panginoon, ang dapat at mabuti, ikaw kilala ng Panginoon. Yan ang matindi, kapatid eh. Gaya na lang kung ihahalimbawa natin ng sambayanan. Ang sambayanan, ang amang utos. At saan mo gagawin yan? Maliwanag po sa sikat ng araw. Ayon kay Propeta Isra, anumang mga bagay na iniutos ng Diyos ng langit, gawin sa kanyang bahay. Maliwanag yan. Inutusan ka ng ama mo, maglinis ka sa bahay at marumi. Upo. Pag uwi ng magulang, nakita niya yung bahay, marumi pa rin, nagkalat pa rin. O bakit hindi ba inutusan kitang maglinis? Opo, naglinis ako, pero sa bahay ni ate, sinunod mo yung utos, pero naglinis ka rin. Di ba? Naglinis din siya. Pero yung dakong pinalilinisan, hindi yun ang nilinisan. Kaya, kita nyo kapatid, yung may angking pagka sa kanilang sarili. Tunay na sila'y magpapahinga sa kapisanan ng mga patay. Hindi sa pinag. Napakasakit kapatid. Di po ba? Napakasakit. At itong kadakil